Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po ang lahat? Okay, so by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa private reading, nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang ako. Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin. Then, guys, malapit na yung full moon manifestation. Comment nyo lang. Mag-comment na kayo dyan sa baba kahit anong comment. Para masama ko kayo sa aking full moon manifestation. Okay? So, start na tayo, guys. Kanino ba tong love reading? Parang March 3 ba? Yung full moon manifestation. Ay, yung full moon. Basta something like that, guys. Ayan. Basta comment lang kayo dyan, guys. Sasama ko kayong lahat. Okay. Kanino po itong love reading? Meron tayong 10 of Swords. Ending, pain, defeat, failure, betrayal, ruin. So, alam nyo, nakikita ko sa inyo na parang sinira nitong person mo yung buhay mo. Or ang dating sa inyo, parang sinira niya yung pangarap mo. Parang hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Hindi mo alam kung yung expectation mo yung ine-expect mo sa buhay mo, guys, is makukuha mo pa siya. Ganun yun na sa sense ko eh. Mataas yung standard mo, pero dahil nga sa ginawa sa'yo ng partner mo, or siguro, nagsama kayo, nagkaroon kayo ng anak, then, hindi na siya guys katulad ng dati. Lahat ng mga desisyon na gagawin mo is sobrang limitado. Okay, yan yung nakikita ko sa inyo. By the way, check pa natin kanino itong love reading. Kanino po itong love reading? Meron tayong Knight of Swords, Communication, Haste, Truth Teller, Debate. Okay, so guys, yung nakikita ko kasi rito, parang medyo narcissistic yung person na nakuha mo. Parang binaba niya ng binaba yung, yung level mo, like, diniscriminate ka, and ikaw parang nawalan ka na ng confidence sa sarili mo dahil sa mga sinasabi nga niya sa inyo. Nakikita ko rito na parang nahiya ka ng lumabas, then paglalabas ka ng bahay, parang nawawalan ka ng, parang nagkakaroon ka ng anxiety, nawalan ka na ng confidence dahil nga kung paano ka tinrato ng person mo. Alam mo guys, worth it ka. Maling person lang yung pinili mo na mag-aalaga sa inyo. Pero alam nyo, marami ka pang pwedeng gawin sa sarili mo. Isipin mo na lang kung ano yung mga magagandang nagawa mo before nung wala pa siya sa buhay nyo. And wag nyong isipin. Wag nyo masyadong isipin to, no? Kasi pag inisip mo na baka nga tama siya, baka nga nonsense ako, baka nga eto ko, kasalanan mo na yon. Okay? Bakit? Kasi in-apply mo na talaga sa sarili mo eh. Hinayaan mong sakupin itong taong to or sirain niya yung buhay mo dahil lang sa simpleng sinabi niya sa inyo. And again, totoo ba? Diba? Tanongin mo sarili mo, totoo bang ganun ka? Baka hindi naman talaga. Diba? So, again, check pa natin. Kanino tong love reading? Kanino po itong love reading? Meron tayong The Tower, Disruption, Chaos, Rebuilding, Death, Unexpected Change. So, ayun. Nakikita ko rito guys, possible na nag-end na tong relasyon na to. Kasi siguro di ba talaga kinaya or pwedeng siya mismo yung naging cold na and para kanyang inabandon na. Iniwan kanya ng hirap kang bumangon. Paano ka magsisimula? Saan ka magsisimula? Kasi pwedeng
hindi ka na nasanay eh. Parang ang dating pinilay ka niya eh. Okay? Iniwan ka niya na parang pilay na pilay ka. Hindi mo alam kung paano ka maglalakad. So, the Fool kasi ang dami mong naiisip na idea sa nakikita ko rito. Yun nga lang guys, hindi mo makontrol yung emosyon mo and sa nasasagap ko dyan, iniisip mo parang sino yung tutulong. Okay? Nababalot ka ng emosyon mo dito and hinay-hinay ka lang din sa mga desisyon mo. Kasi nakikita ko sa inyo, gusto mo munang i-heal yung inner child mo. Gusto mo munang gawin yung mga bagay na hindi mo na nagawa or nakaligtaan mo na parang ito ka dati. Then, ibinabalik mo ulit, no? So, nakikita ko kasi dito, guys, parang magsisimula ka ulit sa umpisa. Malaking sugal to para sa inyo, pero yun nga, ang gawin nyo ay isantabi nyo muna yung emosyon nyo, since andun ka sa proseso ng pag-move on. Okay? Pero ito nga, maganda tong The Tower na to. Hindi naman pangit ang ibig sabihin nito. May ending, yes, masakit. Pero new beginning din kasi to. And sudden change. May pagbabagong nangyayari. Or may pagbabagong mangyayari sa inyo. Pa lang. Okay? Mangyayari pa lang. Parang ganon. So, again guys, mapapansin mo naman yan eh. Nung nilet go mo tong taong to, or nung nilet go ka niya, iniwan ka niya, naging maganda yung flow ng buhay na meron ka. Naging maayos yung buhay. Naging masagana, naging mas practical. Ayan, sa mga ano dito guys, no, yung naging maganda yung kanilang, naging kanilang kaperahan. Okay, again. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Knight of Wands, passion, motivation, energy, fire, lust, and action. Kasi guys, itong person mo, ano to eh, cheater talaga siya. Ayan no, inisip niya na parang ngayon lang siya nagbibinata, ngayon pa lang siya nagdadalaga, then nag-explore talaga siya, na-realize niya na parang marami pala nagkakagusto, then na-enjoy niya yung buhay niya. Wala siya pakialam kung nasasaktan ka niya kasi gusto niyang gawin yung mga bagay na gusto niya. May mga decision siya na wala siya pakialam kung hindi ka or oo ka sa mga decision niya. Okay? Hindi ka na niya inaano eh, like, paano ba? Hindi ka na niya inaabisuhan, basta bigla ka na lang niya ginagawa, nagugulat ka sa mga decision niya. And ito kasi, itong person mo is, ano pa to eh, nag-explore pa to eh. Wala pa tong plano. Like, sabihin na natin na nagsama na kayo, naging asawa mo na, pero wala pa talaga tong plano sa buhay niya, guys. So, may ano eh, may mga biglaang decision siya na hindi niya pinag-isipan talaga. Ayan. Hindi niya pinag-iisipan. Tignan pa natin. Okay, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Additional message. Okay. Meron tayong Page of Swords, new ideas, truth, sharp thinking, spirited, willful. Ayan. So, alam nyo, yung nakikita ko kasi rito, ano unti-unti ka nang may nare-realize kasi yung energy mo rito, hirap na hirap kang bumangon, para kanyang sobra yung betrayal na ginawa niya sa inyo, sobrang sakit talaga. And yung nasasagap po kasi sa inyo, may nare-realize ka pero hindi sobra. Kumbaga, unti-unti mo pa lang siya nare-realize kasi naisip mo pa rin dito yung mga magandang nagawa niya pa rin sa inyo eh. So, yung mga realization dito guys, sobrang content. Inisip mo kung bakit kanya nasaktan, bakit niya to nagawa. So, ang daming katanungan na gusto mo ng closure. Mas malinaw kasi na nakikita ko rito na, alam mo yan, parang nakikita mo pa rin yung mga magandang naidulot niya sa inyo. So, ibig sabihin may pagmamahal pa. Kasi na-appreciate mo pa rin tong taong to eh.
malalaman mo naman eh, pag totally naka-move on ka na sa taong yan, or talagang hindi mo na talaga yung mahal, kung talagang hindi mo na talaga mahal yung taong yan, pag nandun ka na sa point na, um, paano ba, pag nandun ka na sa point na hindi na siya ganun ka-special, pag nakita mo siya, hindi ka na naiiyak, wala nang emosyon, parang ordinaryong tao na lang siya sa buhay mo, wala nang attachment, na-detach ka na sa kanya, and pag nandun ka na sa point na puro yung pangit na niya, yung nakikita mo, no? Wala ka nang na-appreciate na magandang ginawa nitong taong to. Kasi mas nakikita mo na yung mga pangit na ginawa niya sa inyo. Okay? So, again, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong Seven of Wands, challenge, struggle, offense, boundaries, courage. Okay, so guys, yung nakikita ko kasi rito, etong Seven of Wands is, ano eh, paano ba, parang may pinaglalaban siya. Masasakit talaga yung ginagawa niya sa inyo, yung mga sinasabi niya, parang siya lang yung dapat masunod. Yung mga sinasabi niya kasi sa inyo guys, medyo below the belt na, like, nandun na nga ipang discriminate, masyado ka na niyang binababa, and hindi niya pinapakinggan yung mga sinasabi mo kasi parang siya lang yung nasusunod. Okay? Again, yung pinapakita kasi sa akin dito, nagsiset siya ng boundaries sa inyong dalawa eh. Tignan pa natin ha. Additional message. Meron tayong Four of Cups. Vorda, meditation, discontent, rejection, and offering. Okay? Yung nakikita ko kasi dito, guys, pwede. Pwede pala siyang bumalik sa buhay mo. Pero alam mo, katangahan na to eh. Pag bumalik ka pa sa kanya. Okay? Pagiging selfish na tong ginagawa niya sa inyo. Like, wala ka ng pakiramdam. Wala na siyang respeto sa inyo eh. Hindi niya na iniisip yung mararamdaman mo. Kasi yung iniisip niya na lang dito guys, is yung mararamdaman niya. Nagiging selfish talaga siya. Isipin mo, umalis siya sa buhay mo dahil sa pansariling interes. Wala siyang pakialam kung ano mararamdaman ng mga taong tinalikuran niya. Then ngayon, babalik siya dito. 'Di ba kung kailan hinihil mo na yung sarili mo, pag-isipan mo 'tong mabuti ha. Pag-isipan mo mabuti yan. Kasi baka ikaw lang yung madehado. Okay? So, check pa natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, and Grounded. Ayan. Alam nyo guys, naging practical kayo nung panahong tinatarantado ka na lang na ito ulit-ulit. So, siguro, tignan mo, bakit ba siya naging ganito? Ganito ba siya nakilala? Kasi yung nakikita ko kasi ngayon yung current situation eh. Or yung nangyari na sa past. Hindi pinakita kung paano kayo nagkakilala. Yung mga masasakit yung pinapakita sa akin dito. And kung makikita mo, practical kang tao. And siguro, i-expose mo yung sarili mo sa mga taong tutulungan ka na mag-grow. Okay? Kumbaga, yun yung mga samahan mo, yung mga taong tutulungan ka na mag-grow sa buhay mo. Yung hindi ka titingnan ng maliit, yung mataas ang respeto sa inyo. Okay? Additional message. Kanino po itong love reading?
Meron tayong forgive what you didn't know. You're still learning. So, yung sinasabi rito guys, pagpapatawad. And hindi naman siguro ibig sabihin na pinatawad mo siya, tatanggapin mo na naman siya sa buhay mo. Yung pagpapatawad na to guys, para na lang din siguro sa peace of mind mo. Okay? Kasi sa nakikita ko naman, mas nagmamatured ka eh. Marami ka nang natutunan sa mga nangyari. Tignan pa natin, meron tayong I choose us over and over again. Ayun no, gusto niya pa rin talagang piliin yung sa inyo. Kahit sobrang sakit na yung ginawa sa inyo, guys, no? Parang nothing happened. Babalik na parang walang nangyari. Pero nasa diskarte mo naman yun eh. Kilala mo yung person mo. Mas higit mo siyang nakikilala. Tignan natin, medyo may pagka-narcissistic kasi to guys. Additional message. Kanino po itong love reading? Respect, begin with me. So, yon. Yung nakikita ko kasi dito, guys, is yung respeto. Okay? Kung paano kanya ire-respeto. Isipin mo na lang, nirespeto ka ba niya dati? Hindi niya nga nirespeto yung decision mo eh. Kasi siya lang yung nag-decide eh. Ginagawa niya lang yung mga bagay na gusto niya. Oo. So, again, titignan pa natin ha, doon tayo sa nararamdaman niya sa inyo. Kasi yung pinapakita sa akin dito guys, kung at the first place, alam mo yon, kung sa umpisa pa lang, nire-respeto ka na niya, pwede pa eh. Tignan mo na lang kung ano yung magandang ginawa niya sa inyo before. Pero kung talaga guys, masakit na, wag mo na i-tolerate siguro. Kasi to-tolerate mo lang yung taong yun eh, kung babalikan mo pa yan. Ginawa niya na eh. Nasaktan ka na niya. Isipin mo na lang yun. Okay? So, moving forward ka na lang. Doon ka na lang sa magandang future na paparating sa inyo. Since nakikita naman natin dito guys na maganda yung flow ng pera mo or merong blessing na paparating sa inyo. And malakas yung energy ng mga ano rito. Check natin ha. Ayan, malakas yung energy ng air, fire, and water, no? Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, energy. Ayan yung mga malalakas na energy. Titingnan natin ano yung nararamdaman sa inyo nitong taon to. Okay. Kunin ko lang guys yung card ko. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Nararamdaman niya sa inyo? Meron tayong 8 of Cups. So, alam nyo guys, yung nakikita ko kasi dito, since 8 of Cups yan, ano yan eh, nakapokus siya dun sa ambition niya eh. Mahal ka naman pala niya eh, bago kanya talikuran, no? Feeling ko dahil sa sitwasyon ko bakit kanya tinalikuran or dahil mataas nga yung ambisyon niya, feeling niya hindi niya makukuha pag nandito siya sa connection yung dalawa. Feeling niya hindi niya ma-achieve yung mga goals niya sa buhay kung stuck siya dito sa relationship yung dalawa. Kasi minahal ka naman pala eh. 8 of Cups to eh. Ibig sabihin, pag sinabing 8 of Cups, nandun yung love, pero wala siyang choice kundi iwan ka. Tignan natin. Ano pa yung nararamdaman? Ano pa yung nararamdaman? Meron tayong King of Swords. King of Swords. So, guys, yung nakikita ko kasi rito,
Marami naman pala siyang na-realize. Nung lumayo siya or yung nagkaroon kayo ng ending, nakikita ko sa kanya rito na iniisip-isip ka naman pala niya sa malayo. Nagigilty rin pala siya sa mga ginawa niya. Kahit gaano kasakit yung ginawa niya sa inyo, na pag-abandona, still concerned pa rin pala siya sa inyo that time. Tingnan natin. Additional message. Meron tayong 12 cups. Ayan o. So, parang ang sabi niya kasi rito, ginawa niya tong sacrifice na to para ma-achieve yung goals niya. Kumbaga para sa inyong dalawa, yes, nasaktan ka niya, pero inisip niya para sa inyong dalawa yon. Oo. Ayun o. Partnership. So, yung pag-cheat niya siguro sa inyo, guys, ginawa niya para manggamit ng ibang tao. Then, after that, kung sakali na makaahon siya sa buhay, is babalikan ka niya. Parang ganon. Pero mas nakikita ko kasi rito na mas nakikita kong pagiging selfish yan. Kasi may ibang tao siyang sasaktan. Sana siyang manakit, no? Tignan pa natin, ha? Nararamdaman niya kasi sa inyo, guys. Iniisip ka pa rin niya kahit may mga ganitong plano siya. Paano kanya nakikita ngayon? So, guys, meron tayong King of Pentacles, King of Cups. And Two of Swords. So, kung paano kanya, guys, nakikita, parang pinapakiramdaman niya. May feelings ka pa ba sa kanya? King of Pentacles, medyo may pagka-bossy pa rin yung niya, yung approach niya or yung pagbabalik niya, medyo may pagka-bossy na parang hindi ganun ka-worse yung buhay na meron siya ngayon. Okay, pero kung makikita mo, guys, may mga hesitation siya dito. Pinag-isipan niya talagang mabuti kung babalik ba siya kasi inisip niya rito na yung judgment ng mga tao sa kanya. Okay, huhusgahan siya ng lahat kasi sinaktan ka niya. So, yun yung iniisip niya dyan, guys. Kung sakali, no? Titingnan pa natin, ha? Ano yung mga planong gagawin nitong taong to? Kung may plano ba siya? May plano ba tong person mo? May plano ba siya? Ano yung mga action, hakbang? The Fool, di ba? Para pangtanga yung mga desisyon na ginagawa niya sa buhay niya. Basta hindi niya pinag-isipan yung, yung mga hakbang na ginawa niya. Kumbaga, bigla ka nalang kakausapin, bigla nalang magpaparamdam, na parang hindi niya pinag-isipan kung ano yung pwedeng maging outcome or yung maging kung ano yung pwedeng maging parang magiging yung parang mararamdaman mo. Ganon. Sige, tignan pa natin. Meron tayong 3 of Wands. So, guys, yung nakikita ko dito, meron siyang inaantay. Siguro malayo siya sa inyo kasi parang iniisip niya na parang mag-travel Ganon, tas magpapansin. Kasi may biyahe siyang gagawin dito. Meron tayong The Magician. Okay, so guys, yung pinapakita sa akin dito, medyo may pagka-manipulative, no? Kumbaga, babalik siya sa buhay mo, pero ima-manipulate ka pa rin niya. Ima-manipulate niya yung mga sasabihin niya, like parang i-gaslight ka niya. Bakit? Bakit niya to ginagawa? So nakikita ko kasi, guys, kung bakit niya yan ginagawa. Kasi yun na lang yung kaya niyang gawin I-manipulate ka niya. Yun na lang yung kaya niyang gawin dyan, yung parang paiikutin ka. Kasi, kung nga aminin niya yung totoo na sinaktan ka niya, niloko ka niya, inabandon na ka, baka matrigger ka. And pwede pang magbago yung isip mo. Kasi inisip niya rito, ito na lang yung way, no? Pagmumukha niya sa inyo na parang minahal naman kita nun na, ganito naman ako nun na. Tapos ikaw maisip, hindi mo na maisip yung mga magagandang ginawa niya Kasi puro yung pangit nga talaga yung makikita mo sa kanya. Tapos maiinis ka. Sinungaling siya. May isip mo na parang sinunghaling ka. Walang matandaan ganong nangyari. Alam mo yun? Kasi may pag-gaslight na nangyayari dito, guys. Oo, gagaslight ka niyan.
Tignan pa natin, additional message. Oops. Additional message. Meron tayong I'm sorry. I know, I hate how much I've hurt you. I'm so sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. Diba? Nare-realize naman pala niya eh. Hindi mo deserve yung mga pinagagawa niya kagaguhan sa inyo. And I feel like home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Okay, yan yung nasasaga po dyan, guys. Okay, pinaglaruan ka talaga niya para sa pansarili niyang interest dahil gusto niya ng something expansion sa buhay niya. Gusto pa niya mag-explore para dating sa kanya. Marami pa siya mga bagay na hindi niya nagagawa. Feeling niya hindi niya magagawa pag nandun siya sa connection yung dalawa. So, iniwan ka niya na ikaw yun lang yung naghihirap. Sinalba niya yung sarili niya. Oo. Meron tayong message niya, I'm not available. Ayan, baka sila pa nung pinalit niya sa inyo. I regret lying to you. Marami siyang kasinungalingan talaga sa inyo, guys, that time. And, my life is not as together as it seems. So, siguro naiisip naman talaga niya, guys, na hindi na to magiging katulad ng dati. Zodiac sign. Meron tayong Libra, Scorpio, Virgo, Sagittarius. Meron tayong Virgo, Leo, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, and Libra energy sa side niya, no? Last one, Aquarius, Scorpio, Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, and Aquarius energy. Okay, again. Tignan natin. Doon tayo sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo. Ten of Pentacles. Ngayon parang hiyang-hiya ka sa pamilya mo dahil sa mga ginagawa niya. Hiyang-hiya ka kasi paano mo ayusin yung mga gulong ginawa niya. Kasi parang ikaw yung maayos eh. Ikaw yung sumasalo lahat. Tapos parang gusto mong iparealize sa kanya na dapat siya yung gumagawa nun. Meron tayong Three of Swords. Ayan, no? Hindi mo alam kung paano siya ipapakisama ulit sa family mo dahil nga niloko ka na niya eh. Hindi mo alam kung paano papabanguhin ulit yung pangalan niya dahil sa mga pinagagawa niya. Okay? Na parang ikaw ngayon yung sumasalo. Ikaw ngayon yung parang umaayos ng gulo niya. Para bang, hello, baliw na baliw ba ako sa taong to? So, matauhan ka, maging matalino ka. I think yung iba sa inyo, gulong-gulo ka eh. Ay nararamdaman mo ha. Tignan natin ano yung mga dapat mong gawin. Gulong-gulo ka kasi wala ka namang ibang naiisip. Like, parang gusto mong itama tong connection na to. Pero at the same time, iniisip mo rin, nasaktan ka niya, pero sinaktan ka rin ng mga tao sa paligid mo. Parang lahat naman sila sinaktan ka eh. Parang ang dating wala namang naging ano sa inyo eh. Totoo sa inyo. Parang alam mo yun, I think nasa chart mo yan. Kaya maganda pa rin na magpa-birth chart. Magpa-ano kayo, natal chart, no? Magpa-astrology. So, ano yung mga dapat mong gawin? Knight of Pentacles, focus ka sa goal mo. Ang dami palang achievement eh, oh. Ang dami magandang pwede mangyari sa buhay nyo, guys. Wheel of Fortune, wow, napakaganda nito, guys. And, pwede mo makuha yung happiness nang hindi mo ipipilit yung sarili mo sa taong to. Makukuha mo to nang hindi mo kailangan i-please etong taong to, no? And marami ako nakakitang success pa na paparating sa inyo as in prosperity eh. Nag-uumapaw. Makukuha mo yung success sa buhay mo, guys, no? Kailangan lang ng something na tamang pagpaplano. Nasa kamay mo talaga eh. Wala ka pang hakbang na ginagawa dito. Pero I think lahat naman ng mga bagay na gusto mo simulan is possible na makukuha mo. Kailangan mo lang maging practical pa. Okay? So, tignan natin guys in the near future. Ngayon kasi guys, parang sinasabi mag-self-love ka muna eh. In the near future, ano yung mga possible na pwede mangyari? Time turns hurt into grace. Ayun, kailangan mo lang ng tamang oras muna para sa sarili mo. Okay, focus ka muna dun sa sarili mo. And this time, ikaw naman. Oo. Yung mga tao na nakit sa inyo, guys, hindi deserve ng tulong mo. Kasi sinaktan ka naman nila eh. Patawarin mo, okay na yon. Pero katangahan na yung tutulungan mo pa yung tao na nakit sa inyo. Okay? Sana, alam mo yon.
Para hindi ka na i-remind ng mga tao sa paligid mo, like family mo, makaaway mo pa yan, mga friends mo, di ba? So again guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.